Guys, salamat. Salamat mga follower ko, lahat kayo dyan. Pasensya na ang ibang mga follower ko, hindi ko kayo napapalo. Iba kasi nagpaka-private. Aywan ko. Gusto ko ipapalo ko kayo. Hala, naka-problema nito. Bago ko i-share, bago ko i-post dyan sa TikTok, yung video, wala, parang binaban ni TikTok ko. TikTok, sorry, I love you pa rin, sorry. Bumababa yung ano ko, yung ano ko sa follower, samantala dadami yung follower ko, binababa niya. Basta partihan Sara Duterte yung sinishare ko ano ko, follower ko lahat. Hindi patas talaga, totoo guys. O mga follower ko, mapakasyanos ka pa, Muslim ka, kung ano ka pa, importante sa atin Pilipino, ipaglalaban natin hindi sa tama ang panggobyernohan, di ba guys? Lahat kayo, kung sino man dyan, ito ako salita, kung taga Marcos ka man o Marcoses ka, kung binabayaran ka ni Marcos, huwag ka na manood, huwag ka na magpalo sa akin lahat. Yun nga, sinishare ko lahat yung mga bagay-bagay. Siyempre, ang sistema nito, ang problemahan kalahatan ng Pilipino, walang iba. Krisis tayo gasolina, krisis tayo presyo, nagtataas ang presyo natin mga bilihin. Tapos ang ano natin, sahod, magagawa, inaharangan pa. Samantala, tataas na sana eh. Nakakatulong na rin isang pobre, kagaya ko. Siyempre, pobre lang naman ako eh. Tingnan mo, bahay, hindi ko naman sariling bahay ito. Yung ano ko lang, gawa-gawa lang scaffolding. Pag matapos ang kontrata ko dito, lipat naman ako para akong lipat bahay. Sa totoo lang guys, wala talaga ako sariling bahay. Maniwala kayo sa akin. Sinasabi ko lang, wala eh. Ang pangunahin ng tutukan ni Marcos, ang flood control. Nauna yun ang issue. Nauna yun yung issue, baguhan kan Vice President natin si Sara Duterte. Wala man problema mga Duterte eh. Wala man problema ng taong bayan eh. Wala naman, di naman ibig sabihin niya ang problema ng taong bayan si Duterte. May ilan-ilan lang na nagkakaproblema ng bagay-bagay dahil naging presidente ang tatay. Sa totoo lang, yun kasi kayo eh, mga adik kasi, hinayaan nyo ka mag-anak nyo naging adik. Ngayon, dapat ang unahin na istwasyon ngayon, yung istwasyon ng nagmamahal ang gasolina natin, paano ang taong bayan? Mamahal ang presyo ng mga bilihin natin, paano ang taong bayan? O Pilipino ka o Muslim ka, kahit anong relihiyoso mo, ipaglaban natin yan. Dapat ang magagawa natin, tataas na sana ang presyo eh. Ang sweldo natin, dadagdagan na sana eh, hinarangan pa. Na ano ko sa balita na yan, nandyan niya eh, ipopost ko pa rin yan eh. Wala si TikTok, ay sorry TikTok kasi part kay Marcos o anong bagay, ginadown mo ano ko, mga video. Bago ko i-share ang video na yan dyan, nagsasalitaan may-ari ang video, paki-share, paki-like, para kumalat, di ba? Hindi kay
babawasan ako ni TikTokan rating sa video ko. Diyan, kung ano man akong ginpupos. Basta part kan Marcos. Wala talaga, ano. Ewan ko, di ko alam. Isang ano lang ako, isang nagbablog lang, maliit lang, pero hindi man ako nag-ano nga bagay. Ano ko lang, sarili ko opinion. Opinion ko lang yan. May pamilya din ako. Dami kamag-anak ko. Oy, shout out pala. Barangay Magpangong Batang Aklan. At taga Mapagpag-ung dyan. Kung sino nanonood sa akin dito. Ito nga vlog ko na to. Oh, shout out pala. Taga Samar din. Galing din yan ako. Kamag-anak ko rin taga Samar. Sethan ng mama ko. Mama ko Castillo. Pamilya Castillo ako. Kalibo Aklan. Buong Aklan, mga Ilidan. Ito ang sinasabi ko. Ang kababayan ko, darating ang panahon, darating ng eleksyon, malapit na. Hindi binibigyan ito ang pansin yan mga sa gobyerno nga. Problema na to problema natin mga Pilipino ay ginauna tuloy ang lumalabanhan corruption, lumalabanhan hindi patas eh. Sasabihin nila Robin Padilla, papasalamat niya kami eh. Si Robin Padilla, saludo ako sa kanya, idol. Magandang ginagawa mo sa susunod eleksyon. Nandito kami kamag-anak lahat sa Samar o Katiklan. Pinaglalaban mo talaga. Pangalawa, hindi ka nagpapasikot-sikot sa Senado eh. Magaling ka talaga magkomprontahan. Di pares iba dyan. Nabubulol pa o ano pang klase mga nako, tinatakpan lang mga problema nga flood control. Dapat unahin nyo ang flood control bago ninyo anuhin yung partihan Kansara. Nauna yun eh. Wala talaga. Gumagawa kayo mga gusot, binabaluktod nyo ang mga yun sinasabi ko. Tingnan mo, ikaw ping laksong ka, lumalabas na nga sa bunganga mo, inaano mo pa, binabaliktad eh. Believe kami dyan, hanga kami kang presidente kung babistigahan na niya si Romualdez. Alam namin niya, takatakloban takatakloban luwat ini. Maaram ako magwalay, marunong ako maghilonggo. To, pagkadto ko to, wakat to, pagkadto ko di, wakadi, diba? Parang, ala eh. Yung gano'n naman, taga-kapis ako, Kalibo Aklan o Roas City. Ikot ko na ito nga lugar ngayon. Darating ng September yata o November, iikot ako. Dadaanan ko Samar, punta ako ng Kalibo Aklan, parang ganun. Ito nga akong, sa totoo yan, bumili na akong, habang umiikot ako, bumili na ako ng drone, pang-vlog lahat, nandito na sa akin. Isa na lang, pinapangarap ko, kahit di ako pa nagsisildo, mga vlog ko. Okay? Hindi ako sosoko, hindi sosoko. Ilalaban ko pa, ilalaban. Tapos isi-share ko pa kung anong sitwasyon sa ating Pilipinas. Pasensya na kayo, no? Mga Pilipino. Ang opinion ko sa inyo, tama ba ako o mali? Siyempre, ito nga mga nagbabatas gaya ni Erwin Tulfo pala, Erwin Tulfo. Nangangarap lang yan sa committee.
Sa darating eleksyon, kayo na, maghusga. Sobra na. Sobra na. Meron ko isi-share dito sa TikTok. Pupus ko yan, may nagsalita na kung sino lahat-lahat, sino mga malaking nagde-deliverhan. Alam mo na, iba-ibang bansa, na ano ko na, nakuha ko na kahit nasa bahay lang ako, nandito ako, ano lang ang trabaho ko, naglalabas lang ako, nagbe-video pa rin ako. Pero, ito guys, ang sabi ko sa inyo, tulong-tulong tayo. Tayo ang mag-ano sa Pilipinas, tayo pa rin. Kung nahayaan na natin ang mga corruption, kung nahayaan na natin ang tayo, taong bayan niya, hayaan mo na sila mga tax natin, ibubulsa nila, ibubulsa. Kawawa, ang magiging apo pa nga. Apo natin, apo pa sa apo. Diba guys? Dapat tulong-tulong tayo. Salamat ako dyan. May mga reliyoso sa lahat ang mga reliyoso gaya ng simbahan, matataas sa mga simbahan, Iglesia ni Cristo pala. Saludo ako sa inyo. Sino nangungulo dyan? Salamat. Yan lang pa rin ako. Kasama pa rin ako dyan. Pilipino ako o Muslim ka pa. Reliyon mo o anong reliyoso mo? Basta ako Pilipino. Hindi ko pinagbabago. Kristiyanos ako. Diyan ako maniniwala ang naging totoo, humahawak ang panggobyernohan natin. May ilan lang binabayaran sila, magsisira lahat. Wala man kinalaman ng mga Duterte, mga flood control, ba't hindi nyo unahin? Gaya ni Marcolita, Jingo Estrada, ba't pinakulong nyo? Oh, samantala Martin Romualdez Saldico, di pa ninyo, ay nako, di pa maniniwala kami kung makita namin nasa kulungan na, di ba guys? Hindi mahuli-huli yan kasi pre, alams na. Yun ang sinasabi ko, parang dati, parang lambat kami. Lambat talaga, marunong ako gumawa ng lambat. Marunong din ako magpalusot ang isda. Nandito na sa akin yan. Nagpapalusot ako ng isda, ang maliliit lang, pero ang malaki. Wala. Totoo lang, maliliit, di ba? Ang maliliit, kanamo yan. Ang malalaki, lulusot namin. Kaya yun, posible pares din yan. Ang maliliit lang isda na hulihin nila. Ang malalaki, ay nako, ito pala. Hindi ako natatakot makulong mo. Makita ta niya Rimulya kay siyempre. Mahirap kasi. Ang ombudsman natin si Rimulya kay siya pa nagsasalita ng katotohanan, yung pa inuhuli ay nako. Okay lang. Kahit hulihin ako, pinaglalaban ko akong sarili nga. Opinion ko lang. Basta wala naman ako ginawa masama. Nagsalita lang ako, opinion lang guys, opinion ko sa sarili ko. Bawal na ba tayo mag-opinion? Bawal. Di naman tayo demokrasya Di naman tayo hawak ng sinasabi niya
ano eh, lahat tayo, di bawal ang magsalita. Bawal lang, hindi nga bawal ang mag-video. Nasa public eh. Bawal lang mag-video ka kon nasa private. Ay ko kung pagbawalan pa ba kung na halimbawa may bibidyo ka, may tao nga nagkakaproblema o may tao nga sa lansangan o sa highway nga nagbanggaan tas bumidyo ka. Tapos ikaw pang kakasuhan, ay nako, posible naman yan. Yun ang sinasabi ko, parehas lang yan. Nga, pinaglalaban mo, ikaw pang kinukulong, ay nako, ginoo ko por Diyos, por Santo. Ito guys, hanggang dito lang nakakapagsalita, hanggang dito pag video ko. Kasi, napapansin ko na akong TikTok, binababa ni imbis palaki ng palaki yung algorithm sa mga post ko, dinadown ni TikTok eh, basta ganito ang sinasalita ko, ganito ang inano ko, part kan Marcos. Pag magsalita ko part kan Sara Duterte, mga Duterte, dinadown nila eh. Tama talagang sabi-sabi nga, may platform nga, algorithm nga, hawak ni Marcos. Oh, nakita ko na rin yan, na-research ko rin sa mga, totoo yan, nga hawak, aywan ko, di ko pa alam, parang ginuhukay, ginano nga ni Alang kayo mga totoo yun. Salit guys, ingat kayo. Ito nga, kamatay yung vlogger na yan, yung babae, taga sa amin yun, dinala lang patay niya doon sa Samar eh. Mukhang pira kasi, di kasi nakukontento sa mga bayaran niya, partihan eh. Siyempre ikaw, kagrupo ka, kung nalamangan, siya nalamangan yun eh. Gusto, ayaw magpalamang eh. Ang tinira na lang siya, kasamahan niya inutusan din niya. Nandyan sa video na nga ma-record nilang magsasalita. Yun, sigurado itutumba ka nila. At mag-ingat kayo diyan mga vlogger kay Marcos, kay mga bayaran kayo ha. Totoo. Tutumba. Halimbawa, parang lang yun eh. Parang asset ang pulis eh. Ito nga pulis, siya papalakan ng mga siyabo. Dami mo na malalaman sa grupo na yan. Wala ka namang gamit, totomba ka talaga. Yan, parehas din yan. Ay, nako, itong gidad ko na to, di na maiwasan yung mga haka-haka. Wala laliba, ay sasabi dami pa mga dahilan. Yan pa kaya sa bayaran, kung kan Marcos mga katiwala nga, siya nagbibigay ng pera bawat buwan o bawat bawat depende kasi, meron kasi kinsinas katapusan o mayroon, depende sa magawa mo to lang, pasok sa'yo pera na to, diba? Tayo grupo kasi sila eh, hindi sila nagkakaintindihan, naglalamangan eh. Yung isa naman ayaw eh, siya mataas eh. Yung isa naman mataas din yung pagbablog niya eh, mas magaling pa sa boss niya eh. Yun sistema, intindihan na lang ninyo dyan na opinion ko lang yan, wala akong pinangalanan, wala akong sinabi kung sino-sino man sila, basta opinion ko lang yun. Ingat kayo mga vlogger ni Marcos, narinig ko yan, sabi may 5 pa daw itutumba.
opinion ko lang yan. Mamahayag lang nga. Walang kinikilingan, walang ano. Oo nga, kinikilingan ko sa Sara kasi siyempre, Duterte, maayos ang papalakad. Hindi ako magrereklamo, may pamilya ako na tukhang, pero sabi ko naman sa kanya, pinapayuhan, ayaw makinig. Pasensya siya. Diba? Mas marami pa mga pamangkin maturuan niya. Kasi may mga pamangkin eh. Hindi ako naghihinayang mga ganong bagay. Oo, kadugo ko. Wala kang magagawa. Nagkasala sa ganong bagay eh. Di pares ngayon ay nako. Eh kayo, nagkasa mga ganon-ganon. Alam ko yan, binambayaran lang kayo. Na malasakit kayo nga, na mag-anak. Hindi nyo, dapat sa umpisa pa lang binalik nyo ang sungay para di humaba. Wala eh, kayo mismo nag-ano siguro eh. Parang under pa kayo yata ang adik na yung namatay sa inyo. Sa akin eh, hala. Sa akin mga ganun bagay. Kasi siya. Nandun na siya sa libingan. Ginawa mo eh. Dami kaming pumapayo. Ayaw mo sumunod eh. Diyan ka sa alanganin. Diba? Ay nako. Alam ko noon pa yun yung mga salita-salita, mga kaso-kaso na yan. May yan nga ginamit ang mukha nga nakatira doon sa ibang bansa eh. Ang babae nga, anak daw siya eh. Di naman totoo. Maniwala kayo dyan. Ay nako. At sabi ko sa inyo, hintay tayo sa eleksyon. Tayo magwasga, taong bayan. Ito, mga senior citizen, meron ako dyan na vlog. Meron ko na ano dyan. Di ba, masaya binayaran yan. Aniwala kayo dyan. Totoo lang. Binayaran yon. Siyempre, ganun daw, walang patayan. No, walang patayan. Mas lumala pa ang mga adik ngayon. Salamat kung walang patayan sa inyo. Pero dami dami pa rin. O nangyari sa Tacloban. Mga estudyante. Isipin mo ay nako. Mahirap na. So guys, hanggang dito na lang video ko na to. Paki-like, paki-share para ano na ng iba. Ano. Hoy, salamat pala. Nagpasalamat pala ako. Yung vlogger si Luis sa Bugris. Nakakasubaybay ako lahat ng mga video niya. Lahat, dami akong malalaman. Anong pinopost niya lahat sa Facebook o lahat. Guys, shout out sa inyo lahat. Paka-describe din sa Facebook ko. Ang Facebook ko, yung pa rin, Single Dad. Pakisilip lang. Salamat ako sa inyo, guys. Mga follower ko. Thank you.